John Rico, good evening. Good evening po. Ayan. Good evening, Brad John. Pasensya na yung Brad John, may klase kasi kanina. So, good evening po kay, Brad Alexander. Tatanong ko lang po, lilinawin ko lang po kung yung sa paniniwala niyo po, kahit mabilis na po, kailan po nag-a-apply yung works? Anong season po? So, yung works, nagsimula yan kay Adam and Eve. Diyan nagsimula ang work. Kasi yung God, nandun pa sa kanila, God is talking to them directly. No, after ng disobedience, nahiwala yung God sa kanila. So, work for salvation doon. If they follow God, wala pa sana tayo dito. Just because they disobey, napunta sa faith and works from Noah to Abraham. Pag naniwala sila, they have to do something. Tapos, ang end of works or law, nung namatay si Jesus Christ. Kasi, ang doctrines niya sa mga early apostles is about the Jews. Kung titignan mo, about the Jews, there is no Gentiles. Nung namatay siya, nagsimula na yung faith alone. Anong ginawa niya? Sabi niya kay Apostle Paul, halika dito, ba't mo ako pinapatay? Yung mga tauhan ko yan. So, Lord, ito ngayon, I am the apostle of Gentiles. Hindi ibig sabihin nun, Gentiles lang. Mainly Gentiles and the rest of the world. So to answer your question, nagsimula ang work salvation after the distribution. You got 2,000 time. And then faith and works. Faith alone ngayon. Sa tribulation, faith and works. And then sa millennial kingdom, work alone salvation again. Okay. John Rico? Magsi-state lang po ako ng mga statements patungkol po sa Catholic belief. Then sabihin niyo po kung saan kayo magdi-disagree. Okay lang po ba sa inyo? Pwede. Okay po. Ito po yung sinasabi po ng joint declaration on justification po. When Catholics affirm the meritorious character of good works, they wish to say that according to the biblical witness, a reward in heaven is promised to these works. Umaagree po ba kayo sa turo ng Katoliko po? Agree ako sa reward. Pagdating sa work and work-based is a reward, agree ako. A reward in heaven po. Reward in heaven. Yeah. Yung good work natin, biblical yan, it's good. Our work is for the reward. Ang against ako pag kinount pa sa salvation. Okay. Hindi po. Sige. Ito naman po yung ang ibig sabihin po ng ang paglilinaw po kasi ng simbahan. When Catholics affirm the meritorious, ibig sabihin po ito po yung ibig sabihin ng simbahan. Hindi po kayo naniniwala na hindi siya part ng salvation? Ganun po ba? Hindi ako naniniwala sa part ng salvation, even the church, even the religion. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi, kung titingnan mo to, biblically and then logically, bumaba si Jesus Christ dito to correct the Jews. Anong sabi niya? Ruin this temple and I will build it in 3 days. So, he's speaking of his body. So, yung sa Pope at saka Catholic, magkaibang topic yan. So, ang point ko dito ay giniba niya yung temple. Bakit niya giniba? Kasi everything that we're doing must be corrected. Is it because it's not good? No, it's good. Kagaya ng law. Ang law na sinasabi niya is pertaining to him. Nadadating siya and then to expose the transgression or kawalian ng mga tao para pagdating niya, he's God. He's the Messiah. So, ang nangyari, ni-reject siya. Alam naman natin is the law is the schoolmaster of our belief na si Jesus Christ. So, kung dadalhin clarification lang po. So, magkaiba po ang saved ka sa nag-inherit ka ng heaven. Pag ibig sabihin po, pag nag-inherit ka ng heaven, posible pang hindi ka saved. Tama po ba? No. Sa ngayong timeline natin, because it is spiritual salvation, I want to make sure and clear that ang sinenyuhan niya ay ang kaluluwa natin, not our physical. Kaya nga sabi ni Paul, every time I do good, evil is present. But if I do evil or if I do sin, it's not I who do it or did it, but the sin lived in me. Kasi sin lived in us ngayon, kahit wala tayong ginagawa, kaya nga ito mamamatay pa eh. Hindi to sacred sa God. Kaya nga we're gonna be quickened. Our spirit is quickened right now as we believe. And then when we raptured, He's gonna give us a glorified body. So tandaan natin, ang niligtas ng Diyos ay ang spirit. Kasi when we die, the soul will depart.
it will go to heaven or hell. So namatay siya sa pagtanggap natin, he sealed that soul, but yung body natin will go to dump into, it will go back to dust. May babasahin po ako. Bali, Galatians 5:19 to 21 po. Siguro familiar po kayo dito. Now, the works of the flesh are obvious. Tas nag-list po siya ng, ng capital sins. Tapos, sabi niya po dito, and things like this, I am warning you. You po, yung audience niya po, Galatians. As I warned you before. Thus, those who do such things will not inherit the kingdom of God. Sa point of view nyo po, yung sinabi dito na those who do such things, yung who, yung word po na who, may dichotomy ng katawan at ng spirit po. Ibig sabihin, yung those who, yung who nagre-refer sa katawan, yun po bang ibig nyo sabihin? Yun ang ibig kong sabihin, pero again wag kang ma-open sa akin sa sasabihin ko sa iyo. When we study the Bible, we have to read the whole chapter. Why don't you go to 11? Can you go to 11 and read? Go to 11. But my friends, why am I still being persecuted if I'm still preaching the circumcision? In that case, the offense of the cross has been removed. Yun po. So, ang binabasa mo ba yung 6, yung Corinthians 6? Hindi po. Galatians. Nasa Galatians pa pala. Okay. Now, bibigyan ko yan ng contradiction. Okay? Pag pumunta ka sa, I think it's 2 Corinthians 6:11. O magsimula ka sa 9. Simula ka sa 9. 1 Corinthians 6:9 through 10 muna. Basahin mo muna. Kasi kailangan nating bigyan ng contradiction and then i-reconcile natin kung bakit sinasabi yung ganon para makita natin ang tunay na aral. Hindi kasi pwede tayong mag-depend doon kung may contradiction sa other side. We have to reconcile the verses. 1 Corinthians 6 verse 9 po. Do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Oh, blah, 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 blah. None of this will inherit the kingdom of God. And this is what some of you used to be. But you were... Mag-focus ka doon sa and this some of you. Tingnan mo doon. And pero brother, ibang context po yun eh. Parang isipin nyo pag nag-exegete po tayo, ito po yung ang audience niya po, Galatians. So binigay niya po yung buong context kung ano yung Galatians. May mga Judaizers, merong ganito. So ang focus po, ito yung context na binigay niya, malinaw po. Kasi dito, meron pa nga po siya sinabi sa Galatians 3 verse 3 eh. Sabi niya po dito, are you so foolish, having started with the spirit, and are you now ending with the flesh? So tinanong po nila, kayo nag-umpisa kayo sa spirit, sabi niya gano'n. So ito po yung kalagayan ng mga nasa Galatia po. Hindi po ito yung kalagayan ng mga nasa Corinto. So yung kalagayan po ng mga nasa Galatia, nasa spirit na po sila. So given na nasa spirit. Ngayon nagsimula sila sa spirit, binabala pa rin po, nag-warn pa rin po si Paul. Ang sabi ni Paul, I am warning you as I warned you before. Those who do such things will not inherit the kingdom of God. Magiging nonsense po or walang lack of merit po yung pagkasabi ni Apostle Paul kung given na natanggap na nila yung spirit, wala na palang bearing to kasi ano na po tag dito, wala na po siyang, kumbaga wala na magiging bearing. In fact po, Galatians 6 naman, verse 7 to 9, ito po yung sabi, do not be deceived. God is not mocked. For you reap whatever you sow. If you sow to your own flesh, you will reap corruption from the flesh. But if you sow the Spirit, you will reap eternal life from the Spirit. Ito po context ng namatay na si Kristo, pero ang idea ng words ni Paul, yung mga nakatanggap na ng Spirit, pwede pa rin silang gumawa ng mga ganito. At pag gumawa sila ng ganyan, you will not inherit the kingdom of God. Thus, you are not saved. Pero pag gumawa ka ng mabuti, pero ito po ay in sa context ng you believed na. So may initial justification, not by works, by faith alone, yung initial justification. Pag nag-continue ka ng paggawa ng good works, you will inherit the kingdom of God. Pag nag-inherit ka ng kingdom of God, it follows na you are saved. So saan po dito, based po dito, ano po yung pinagkaiba po na, ano po yung counter-argument niyo po doon? Ang counter-argument ko dan, yung binanggit mo na reap what you sow, yung bumanggit ka ng reap what you sow, dalawa ang application nun. Yung reap what you sow, sa ginawa natin ng good example yan, let's say nagnakaw ako, nakulong ako, then I reap what I sow, naparusahan ako. Pero doon sa reap what you sow in heaven, once you believe, you are sealed and saved eternally. So, yun. So ngayon, sa context na binibigyan mo ngayon, okay lang po ba para mabilis lang po tayo ng konti? Ang nilinaw po kasi dito kung ano po yung ibig sabihin nyo sa you reap what you sow. Halimbawa kasi po dito sinabi po, God is not mocked, for you reap what you sow. Ano po yung reap? If you sow
your own flesh, you will reap corruption of the flesh. Hindi po yung nakulong ka, ito yung punishment mo sa sa lupa. Hindi po, you will reap corruption from the flesh. But if you sow to the Spirit, you will reap eternal life from the Spirit. Thus po, saved yun. So, ito po, yung context po niyan, iaangat ko kasi po, gusto natin yung context. Nagbigay po siya, di ba, after niya magbigay ng fornication, envy, jealousy, anger, nagbigay siya, by contrast, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness. Ito po yung works ng by the Spirit. So ito po yung nagbigay siya, pag ito ginawa nyo, hindi ka mag-inherit ng kingdom. Pag ito ginawa nyo, babalik ng lista, then mag-inherit ka ng kingdom. Kung ano yung inherit mo, yun yung matatanggap mo. So yun po yung context. Ano po ngayon yung, saan po dito, paano po mangyari dito na hindi sila masasalba base sa works nila? Kung babasahin mo yung binasa mo kanina, it's very clear na ikaw mismo sinabi mo yung reap what you sow sa flesh, di ba? Kung yung ginawa mo sa flesh, yun ang makukuha mo doon. Yun ang makukuha mo. Ang example niyan doon kasi kailangan scriptures interpret scriptures eh. Amen. Reap what you sow, right? Pag pumunta ka sa Corinthians 5:5, yung lalaki doon, meron siyang last problem. Ano nangyari sa flesh niya? Na-distract, napunta kay Satan, but the spirit is saved. Pag binasa mo yung 1 Corinthians 6:8, 6:9. Pero dito, brother, kasi po ano po tayo, no? Sa context po kasi ng Galatians, yung mga nag-fornicate po, kasi nag-diverge po tayo dun sa 6 eh. Sa 5 po kasi yung kino-quote nyo. Kapag po, sa inherit of kingdom, sa 6 po. Pero sa not inherit of kingdom, 5. Ito po kasi malinaw po yung sinabi dito. Those who do such things will not inherit the kingdom. Ibig sabihin po ba dun may dualism? Yung Brad. sinabing, okay po, brother, sige po. Okay, Brad, okay. So, sinabi yan, naiintindihan kita. Pag sinabi yan, kailangan walang contradiction sa ibang book niya. Yan ang pag-aaral. Kasi, Sige po. bakit sinabi ni Paul dito to? Ngayon, pwede ko tong sundin, di ba? Yan ang nakita mo, pwede natin sundin. Saan po siya na-contradict? Nag-contradict siya sa 1 Corinthians 5. Basahin mo yung 1 Corinthians 5 o 6. 1 Corinthians 5, mag-umpisa ka sa 9 at saka sa 10. 9 and 10. Tapos, i-identify ko sa 11 kung ano ibig niyang sabihin. Okay po. Do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Fornicators, idolaters, adulterers, male prostitutes, none of these will not inherit the kingdom of God. And this is what some of you used to be, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of our God. Paano po siya nag-contradict dun sa... Sinabi niya yung mga sinabi niya sa 9, yung mga idolaters, yung gumagawa ng masama, hindi may inherit ang kingdom of God. Pag binasa ko sa King James sa 11, ang sasabihin niya, and there were some of you. Binibigyan niya, iba sa inyo, ginagawa pa to. Didn't you know you've been sanctified? You've been washed. Ano po nauna, brother? Yung pagtanggap nila kay Christ o yung evil acts nila? Yung mga tao na yun, natanggap na si Jesus Christ, pero hinahalin tulad pa niya siya sa mga sanlibutan na yung mga ganun hindi mapupunta sa langit. There were some of you. Tingnan mo yung context, ha? But there were some of you, but you have been washed. You have been justified. You have been glorified. Yun yung mga believers. Okay po. Di ba, ito po sabi, and this is what some of you used to be. Ito po sila noon. Ano po yun? Bago matanggap si Kristo o pagkatapos matanggap si Kristo? Yung sila nung hindi pa nila tinatanggap, yun yung mga trabaho nila. Pero ngayon, dahil tinanggap nila, ganun pa rin ang ginagawa nila. Sinesermonan niya that they were some of you, but you have been washed. Parang kalimbawa, ikaw, Brad, ganito example niyan. Magkapatid tayo. Brad, ligtas na tayo. Tapos, nakita mo ako, nag-a-addict pa ako. Brad, hindi ba? Natanggap na natin si Jesus Christ. Bakit nakakalimutan mo na? Bakit bumabalik ka pa sa pagka-addict mo? Ganun din dyan. But yung mga ito, hindi mapupunta sa langit. But there were some of you. But you have been washed. You have been justified. Sila na yung mga believers. Sila na yung mga tumanggap. So, tumanggap po sila. Ibig sabihin, evildoers pa rin po sila kahit tumanggap na sila, kahit na you were sanctified. Ano pong ibig sabihin ng sanctified? Ibig sabihin ng sanctified, ibig sabihin, once you are sealed with the Holy Spirit, meron kasi tayong free will na tinatawag na ang sinelyuhan niya,
ay ang ating kaluluwa, ang our soul. So, spiritual na yon. Ngayon, while we are living, may influence ang devil sa lust of the flesh. Ano yung example nun? Si Apostle Paul. Ano sabi niya? Every time I do good, evil is present with me. Kasi nga yung lust of the flesh. Tapos in-explain niya, well, it is not I who do it, but the sin that liveth in me. Kasi yung katawan natin mamamatay. Kaya ito, kung hindi hinugasan ng blood yung soul natin, ni Jesus ng blood yung soul natin, wala tayong, it's not gonna be a finished business for us to go to heaven. Ang kailangan mong isipin, kailangan nating isipin, the one that He saves is our souls, not our flesh. Although we're still here, the devil can influence that from drinking. Example, we have two feeders. Spirit, we're studying right now, we're feeding the Spirit. Brother, ano po ibig sabihin ng sanctified sa 1 Corinthians 6:11? Kasi ang argue ko po, ano sila, naging evildoers po sila. Pero since they were sanctified, they were made to be holy. Once you were made to be holy, you will start to do the works of the Spirit. So, hindi na po sila maging evil. Sa akin po kasi, sa Catholic model, hindi po siya nagko-contradict. Kasi, halimbawa, ito po sila, okay, hindi sila mag-inherit of kingdom once na ginawa nila to. Pero once na, na nilinis ka ni Kristo. Halimbawa, kami, nagkumpisal kami. You were washed, you were sanctified. Pag sanctified po kasi, tignan po natin kasi hindi niyo po nasagot kanina kung ano yung ibig sabihin ng ito. Dali lang po, mabilis lang po. Ayan. You were washed, dali lang po, nahanap ko yung ano. Dali lang, Brad, dyan, Eto po. Ang sabi po ba kasi dito, ang definition po ng sanctified, to make holy. Ayan, to make holy, consecrate, sanctify. Ang usage niya po ay make holy, treat as holy, set apart as holy. So meron po conversion. Ibig sabihin niyo po ba, sinanctify tayo pero hindi talaga tayo naging, hindi tayo naging holy, hindi tayo naging banal. Kasi paniwala po ng Katoliko, once that we were sanctified, parang may virtues po tayo, faith, hope, and love, then yun po yung mag-work sa atin. We believe din po kasi na we were saved by faith alone, yung initial justification. Yun po, hindi po namin minerit yun. Pero once na natanggap na namin si Kristo, halimbawa, kailangan po namin i-maintain yung justification na yun through sanctification. Kailangan namin manatili, maging banal. Paano po namin mapapanatili na maging banal kami? Kailangan po namin gumawa ng good works. Bakit po? Ano ba, pag hindi ako gumawa ng good works, it's either you're dead or you're growing. Kasi wala naman pong middle dun eh. Hindi man pwedeng nakatunganga ka, tapos saved ka na. Siyempre po, we are growing in virtue. So yun po ibig sabihin na we are being sanctified. So sa amin po, walang contradiction. Kasi kahit na gumawa ka ng kasalanan, but once you convert, you repent from your sins, yung sins mo mawash, and then you were sanctified. You were made to be holy. Yung infusion ng virtues, then i-grow mo yung virtues na yun, ano pa rin po, consistent pa rin po sa model namin. So, I can see po kung paano po naging contradiction yung 1 Corinthians 6:11 sa Galatians. Kasi po, ang pinopoint out ko po, sa Galatians na model, hindi ka mag-inherit ng kingdom once na hindi ka gumawa ng mabuting gawa. And consistent pa rin po siya sa 1 Corinthians 6:11. Wala pong contradiction. Ang big contradiction po, ang paniniwala nyo, after mamatay ni Kristo, wala na pong bearing ng works. Pero sa Galatians po, merong bearing. Sa amin po, walang contradiction. Pero sa nakikita ko po, sa model nyo, may contradiction po. Ano pong reply nyo po? Okay, sana may konti akong time dito kasi para maintindihan ng mga nakikinig. Nung namatay si Jesus Christ, ang binigay niya sa atin, hindi lang basta pagkakaligtas. Unang-una, salvation. Salvation. Salvation is by the blood of Jesus Christ, and He did it once and for all. He did it forever, and that is eternal, and that is everlasting. That is the salvation. Salvation is from the blood of Jesus Christ alone. Alone. Now, sinabi mo kanina yung sanctification. What is sanctification? Ang sabi niya, be holy for I am holy. Yun na yung sunod, yun na yung sunod na pwede nating gawin. Binanggit mo rin yung fruit of the Spirit. Kasi after we have been saved and sealed, and only the blood of Jesus Christ, then, expectation niya is to do good works. Expectation niya yung fruit of the Spirit. Kasi nga, we are new creatures. Tandaan mo, the new creatures is not our flesh. It's the soul.
Ngayon, pagdating doon sa be holy for I am holy, that is the work of our following Him. Sumunod din ng work, be holy, then justification. We're gonna justify that we are Christians. We're gonna prove that we are good. But, if you do something bad, I'm not gonna say, I think si Brad mapupunta sa impyerno kasi Kristiyano na siya pero hindi siya sumusunod. No, hindi kita i-judge doon. Ang judgment doon ay yung pagtanggap mo ni Jesus Christ. It's not what you do anymore. It's what Jesus did on the cross. So that's why, pag nakita mo ako nagkakasala, instead na sabihin mo, wala nga ni brother, nag-addict, nagsugal pa, samantalang magkasama kami tumanggap kay Jesus Christ. Kaya once you are saved, you are still capable of sinning because we're living on a sinful world. The key here is the blood of Jesus Christ. Yung sinabi niyang finished doon, finished na yung salvation. Pero yung work natin, pag maintain natin, another sarcastic word, huwag ka masasaktan, we cannot maintain our salvation. We cannot maintain through work. Kasi God worked for it. God did it from His blood. Yung work natin is a reward. Sinabi ng mo kanina. Hindi na. Salvation is different from work. Today, okay? Nung hindi pa siya namamatay, salvation is faith and works. Nung namatay na siya, is the respect. Kagaya na pa ako sa krus. Nakapako siya sa krus. Lord, remember me when you go to paradise. Wala na siyang pinagawa. Naniwala lang, go to heaven. Do you believe po ba na yung diverge po lang po ako ng konti yung thief on the cross po, yun po ba ang model ng salvation? Yung special instance po na yun? We can use that and we can use some more. Remember this lady, hindi ko alam ang verse ano ang sabi ng pumunta sa kanyang Samaritan o ano, sabi niya, Lord, may sakit yung anak ko. Sabi niya, I came not but the lost tribe of Israel. Tapos sabi niya, pero sabi ko nga po, wala naman po contradiction based sa model po namin. Ulitin ko po, Galatians 3:3. Sabi po dito sa Galatians 3:3, ang yung mga yung mga nasa Galatians, nag-umpisa sila sa spirit. So sila po saved na kasi ang sabi nga po ni Apostle Paul, kapag once na nasa spirit ka, mag-inherit ka ng kingdom of God. Then sabi niya po siya sa Galatians 5, sa Galatians 5, I am warning you as I warned you before, those who referring po dun sa audience, I am warning you, those who do such things will not inherit the kingdom of God. So, naniniwala naman po kayo na kapag hindi ka nag-inherit ng kingdom of God, hindi ka po saved. So ano po explanation niyo dito? Paano niyo po i-explain yung Galatians base po sa pagkaka-address ni Paul sa audience niya po? Okay, you have to understand the meaning of inherit and inheritance. Kasi yung inherit, pag tinignan mo yan, inherit yun yung mana o yung reward. Pero yung earnest inheritance ay yung pag-redeem niya sa atin. Nagpapatungo yan sa mga gawa na pwedeng bigyan ng reward. Yung inherit is different from the salvation. Okay po. So, lilinawin ko po, once po na hindi ka nag-inherit, halimbawa po ako naging fornicator, halimbawa po ako si Hitler. Si Hitler po, dati siyang Christian, then may genocide, ganyan ang nangyari. Naniwala siya, may mental assent po Naniwala siya na may God talaga. Naniwala si Hitler na may God. Pero nag-commit siya ng atrocities. Nag-commit siya ng kung ano-anong kasalanan. Pero ang sabi dito, he will not inherit the kingdom of God based sa Galatians 5:21. Sabi dito, those who do such things will not inherit the kingdom of God. Hindi po siya nag-inherit ng kingdom of God, pero may possibility po na saved siya. Yun po ang ibig sabihin? Ganito ang pag-aaral, okay? Ganito ang pag-aaral. Pagka nag-focus tayo sa Galatian, okay? Pag nag-focus tayo sa verse or context ng Galatian, okay na sana tayo kung walang ibang libro. Okay na sana tayo dyan. Pero ngayon, kaya nga sabi ko sa iyo, the scriptures interpret scriptures. Ito ang sabi dito, hindi raw mang-i-inherit yung ganitong gumagawa. Pero pag pumunta ka sa 1 Corinthians 3:13, 14, 15, nakalagay doon, yung work na yun is then masusunog lang kasi may judgment seat of Christ tayo.
So, ano yung point ko? Ano yung point ko? Sa book of Romans to Philemon, may mga kagaya sa Romans. Sa Romans 1 and Romans 2, in-expose nyo yung Gentiles, yung mga bakla. Sa Romans 2, in-expose nyo yung mga Jews sa kawalangyaan. Pag nag-focus tayo doon, mapupunta sila sa impyerno. Pag pumunta ka sa Romans 3, sinabi niya, ito ang kaligtasan. So, to study the Bible, kasi sa Romans 1, lahat mapupunta sa impyerno. Sa Romans 2, parang judgment day na. Sa Romans 3, ito ang paraan ng kaligtasan. Ini-introduce niya. So magpo-focus tayo sa kaligtasan na itinuro. Yung mga idolaters hindi rin mapupunta, but there were some of you. So meron ditong unbeliever and believers. So ganun ang pag-aaral para natin makita. So ayan, ang question ko sa iyo, literally ang question ko sa iyo is this. If you believe that the work salvation is applied, do you think you can fulfill the good works based on the standard of Jesus Christ? Do you think you can do everything? Before you answer this is what it says. If you wanna perform or maintain the good work, make sure you don't break one. Kasi nga, ngayon, we are saved by grace. Pero kung gusto mong i-maintain ang work, make sure you don't break one. Make sure you live with it. Because if you break one, you break them all. Parang sarcastic question yan. How can you, ako, sasagutin kita, I cannot. I'm glad that I'm saved by grace. Pero how about you? Ang sabi niya sa word, Tapusin ko na, ito po brother. Another misconception po, kami po, grace alone, 100% grace alone po kami. Hindi po kami naniniwala na faith plus works. Wala pong document ng Catholic Church na faith plus works. Siguro kung shortcut mo, pwede mo sabihin na faith plus works. Pero kailangan po may nuance, no? May nuance kung ano ibig sabihin ng Katoliko. Pag sinabi niyang may kasamang works, faith, dun ka ma-justify. Initial justification mo, tanggapin mo si Kristo. Maniwala ka, baptize. Sa amin nga po, baptism yung ano. Yun talaga hindi ka nag-merit kasi di mo naman pinili. So yun talaga, yung baptism mo, halimbawa, or yung pag-accept mo, yung mental assent, yun po yung unang step, ano? Pero, yung works po, hindi siya works na kailangan ko tong gawin, kapag hindi ko itong magawa, ay naku, may impyerno ako. Hindi po ganun. Ulitin ko po yung model ng Katolisismo. Faith in love, faith in charity, faith, hope plus love. Hindi, triad po yan. So, ibig sabihin namin, once na faith pumasok, ligtas na po kami, justified na. Legally justified na po kami. Pero, in-infuse po sa amin yung virtue ng faith, hope, and love. So, yung charity po na yun, yung love, yung charity na yun, yung po mag-work para gumawa kami ng good works. Hindi ko kailangan gawin lahat. Ang kailangan ko lang po, sa model po namin, kailangan po maging banal. So kapag hindi po ako, pag nagkasala ako, repent, be washed, be sanctified ulit. Sabi nga po sa 1 Corinthians 6:11. So yun po yung model namin. Once we break the law, kasi may magkakasala kami ulit na nakamamatay na kasalanan, kailangan po namin mag-repent ulit through confession. Tapos, we will be washed of our sins again. So yun po yung model namin. So, may possibility po, kaya nga po kami may saints eh. Yun po, nagiging sanctified. Yun po yung sa orthodox, belief, ang tawag po dito, theosis. Si God, parang ang desire niya sa kanyang creation to be united with Him, magaya kami tulad sa Kanya. Sa amin, hindi po kami parang, dahil sa yung blood ni Cristo, legally speaking, righteous kami. Pero pag tinignan mo, naman talaga, parang may kasalanan. Hindi po ganun sa Katolisismo. Sa Katolisismo, once na binigyan kami ng grace, mag-work yung grace na yun sa amin, para maging charitable kami through work in charity. So wala po na work-based salvation. Hindi po tinuturo ng Catholic yun. Faith in charity po. Yun po ang tinuturo namin. Initial justification mo through faith, pero pag magsasanctify, dun sa process ng sanctification, good works na. Bakit may checklist ba si God? Hindi, walang checklist si God. Dahil gusto ni God, maging katulad natin siya. So kapag once we deviate from the model or from the being itself, yun po yung doon na magkakaroon ng kasalanan, hindi kami maliligtas. Pero we will be washed at magsastrive po kami, we will work for our salvation. Yun po ang ibig sabihin namin na work, wala po siyang checklist. Can I say something now? Yes, brother. Yung sinasabi mo kasi kanina, nag-justified ka na through faith at okay na, pero dinagdagan mo ng triad something, ano? At sabi mo, pag nagkasala ka, you have to repent. So, tandaan mo, ang sabi sa Hebrew, He died once and for all. The remission of sin is from the blood of Jesus Christ.
So pag nagkasala, tandaan mo, ang pinatawad niya ay yung soul natin, hindi yung daily repentance ng sin. Kasi ang nangyayari, although tinanggap mo na you are justified by faith, pero meron kang hidden na tinatawag na but you have to discontinue that. So ang question ko sa iyo, since justified ka na by faith, what if you don't follow the two things that you're saying? Ang sigurado, sasagot mo sa akin. So ibig sabihin, hindi ko tinanggap si Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi ko nasusunod yung pinutos siya sa akin. So, ibig sabihin nun, you did not trust the blood of Jesus Christ for salvation. Kasi nakalagay sa'yo, gagawin mo pa to. So, yun yung tinatawag na in addition to... Time na. Lumalagpas-lagpas tayo sa time. Paliwanag ako ng konti kasi sabi si Brad. Pero... Ano dyan? Oh, sige, last na lang. Last na po, no? Lilinawin ko lang po, no, Brad Alexander. Ang ibig sabihin po, para po kasi ginagawa niyo po na parang may checklist kami ng kailangan namin gawing works, pag di namin ito magawa, out na kami. Hindi po ganun. Ang purpose po ng sanctification is para ma-maintain po namin yung justification namin. Let me just stop here. Let me stop one second. Let me just ask you. When you say that you are justified by His blood, you are justified and you are saved, can you tell me right now that you are saved? Yes po. Okay, so now I'm gonna continue. Now you are saved, so the works that you're gonna do will not stop you from being saved. I am saved at the moment po. At the moment, kinontinue nyo po. Pag nag-deviate po yung time, pag nag-progress yung time, magbibisa po. Alam ba, magkasala ako, pumatay ako, hindi na po ako saved. Okay. So, magko-contradict yan sa parable of the body of Christ na pag pumasok ka sa Kanya, no more hiwalayan, wala nang division. At kung nagkukulang ka, ang sabi niya, I will honor you. Doon ka pa niya iyaano. Brother, tingnan niyo po Brother, counter example po kasi po kanina, nag-counter example din kayo, no? Ito po, yung nasa Galatians na sinabing, will not inherit the kingdom of God. Ito po, saved na din po sila eh. Saved na rin po sila. Pero kapag once na ginawa nila itong mga sins, itong mag-murder ka, tapos di ka maging repentant, cut off ka rin po eh. You will not inherit the kingdom of God. So are you saying po, bibigyan po kita ng brain teaser. Halimbawa po, merong isang atheist nag-convert siya, tinanggap niya si Kristo passionately. Marami pong ganitong case. Pero dumating sa buhay niya, nagkaroon siya ng unbelief. Pero yung pagtanggap niya po kay Kristo, buong loob yun. Mental assent, then talagang pure trust in Jesus. Once po na gumawa siya ng kasalanan, halimbawa, binomba niya yung Japan, ganun. Halimbawa, pinatay niya yun with malicious intent. Ligtas pa rin po ba siya dahil naniwala siya nung araw na yun? Pero hindi po siya naging repentant, ha? Yes, ligtas pa rin siya. Alam mo kung bakit? Nakalagay din sa Bible na once you received it and you lost it, it is impossible for you to get it back. Kasi kailangan mamatay ulit siya. He just died once. Tandaan mo, kasi ang confusion natin sa ganitong klaseng topic, meron kang against sa timeline na ibinibigay ko, meron naman akong against sa mga focus mo sa mga verses, di ba? So, ang pag-aaral ko ng Bible is this. Ang pinag-aralan ko sa Bible, yung mga conflicting verses at saka mga conflicting books. Yung nasa mo sa Galatians, magko-contradict sa Corinthians. So, kailangan ko i-reconcile yun. Brother, follow-up ko lang po sana, brother. Is it another question po siya, follow-up question po siya. Is it loving po? Is it loving for God po to force someone to love Him even if that someone does not love Him anymore? Loving pa rin po ba yun? Forcefully. Ayaw na nung tao eh. Ayaw niya na kay God. Meron na siyang mental assent. Naniwala ko nung pero ayoko na eh. Gusto ko na yung buhay na carnal flesh. Gusto ko na yung ganito. May mental assent siya. Ayaw niya na. Out of his free will po, ayaw niya na kay God. Is it loving po para sa isang Diyos, para sa Diyos, na pilitin yung tao na mahalin siya kahit ayaw na sa kanya? Is it loving po sa worldview niyo? Yes, kasi sinabi niya, if you believe not, I will abide faithful to you. I cannot deny myself. Sinabi niya yun sa Colossians. I cannot deny myself. Why? Kasi He did the salvation. So, capable pa tayong magkasala. Kasi minsan sa mga tao, iniisip nila, kung maka-Diyos na tayo, iniisip natin na, although nandyan tayo, gumawa ng mabuti. Pero pag nag-fall tayo, hindi na tayo ito-convict. Oh, time na.
Yes, na Brad Jando. At siguro po medyo malaman naman po yung sagot ni Brad Alexander. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.